Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga minamahal na senior citizen. Habang binibigyan natin ng prioridad ang kalusugan ng ating puso, utak at mga buto sa ating pagtanda, napakahalaga na huwag nating kaligtaan ang lakas ng ating mga binti. Ang mga tahimik na kaalyadong ito ay sumasama sa atin sa hindi mabilang na mga paglalakbay, ngunit madalas ay hindi natin napapansin hanggang sa maramdaman natin ang pananakit o kahinaan na humihingi ng ating pansin. Para sa mga nakatatanda, ang malusog na mga binti ay higit pa sa simpleng kaginhawahan. Ito ay mahalaga para sa kalayaan, balanse, at isang mas mataas na kalidad ng buhay. Ang mga problema sa binti sa mga matatanda ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng marami at maaaring magdulot ng malalaking kahihinatnan. Ang sarkopeniya, ang unti-unting pagbaba ng mas ng kalamnan na may kaugnayan sa edad, ay nagpapahina sa lakas ng mga paa at binti na ginagawang mas malaking hamon ang bawat hakbang. Ang paninigas ng mga kasukasuan, pagnipis ng cartilage at talamak na pamamaga ay maaaring limitahan ang inyong pagkilos at magpataas ng panganib ng pagkahulog. Ang nabawasang sirkulasyon at paggana ng nerbiyos ay maaaring magresulta sa pamamanhid, mga sugat na hindi gumagaling at posibleng malubhang komplikasyon para sa mga individual na may diabetes. Gayunpaman, mayroong magandang balita. Ang nutrisyon ay maaaring magprotekta at magpabago sa kalusugan ng inyong mga binti. Habang ang mga talakayan tungkol sa mga sustansya ay madalas na nakasentro sa mga bitamina at mineral tulad ng calcium, vitamina D at magnesium, mayroong isa pang kahangahangang kategorya ng mga compound, mga hindi bitamina, hindi mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapahusay ng lakas, istruktura at paggana ng binti. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ng malalim ang 6 na mahahalagang sustansya na ito. Una, ang lakas ng protina. Sa pagtanda, isa sa mga unang senyales ng pag-iipon ay madalas na nagpapakita sa mga binti. Ang pag-akyat sa hagdanan ay tila mas mahirap. Ang paglalakad ng malalayong distansya ay nagiging nakakapagod, at kahit ang pagtayo mula sa isang upuan ay maaaring mangailangan ng mas malaking pagsisikap kaysa dati. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay madalas na nagpapahiwatig ng mga unang senyales ng sarkopeniya, ang mabagal na pagbaba ng mas at lakas ng kalamnan na nakakaapekto sa halos 1 sa 3 matatanda na higit sa edad na 60. Ang tanong, ang pisikal na paghinang ito ba ay tunay na hindi maiiwasan o meron ba tayong kapangyarihang impluwensyahan ito? Maaari bang may isang partikular na sustansya na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas at sigla ng ating mga binti habang tayo ay tumatanda? Talagang oo, at ang mahalagang sustansyang iyon ay ang protina. Ang protina ay hindi eksklusibo para sa mga bodybuilder o atleta. Para sa mga senior, ito ay isang mahalagang elemento ng malusog na pagtanda, lalo na tungkol sa paggana ng binti. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan na umaasa sa protina ay nagiging hindi gaanong mahusay sa pagkumpuni at muling pagtatayo ng kanilang sarili.
Ito ay isang phenomenon na tinatawag na anabolic resistance, kung saan ang katawan ay nangangailangan ng mas mataas na paggamit ng dekalidad na protina upang makamit ang parehong tugon sa pagbuo ng kalamnan na dating madaling nakakamit. Dito nagpapatunay ang protina bilang isang tunay na powerhouse. Nagbibigay ito ng mga mahahalagang sangkap na kailangan upang mapanatili ang lean muscle tissue na mahalaga para sa pagpapahusay ng lakas ng binti balanse at pagkilos. Ang mas kamangha-mangha pa ay ang papel ng isang partikular na amino acid, ang leucine, na gumagana bilang isang biological switch. Ang leucine na sagana sa mga pagkain tulad ng pagkaing gatas, itlog at lean meats ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-activate ng mTOR growth pathway sa katawan na epektibong nagbibigay ng hudyat para simulan ang pagbuo ng kalamnan. Kung wala ang mahalagang hudyat na iyon, kahit na ang isang pagkain na puno ng protina ay maaaring hindi sapat upang magbigay ng kinakailangang suporta para mapanatili ang kalamnan sa tumatandang mga binti. Ano ang mga kahihinatnan ng hindi pagkakaroon ng sapat na protina? Habang ang paghina ay maaaring unti-unti, ang epekto nito ay hindi maikakailangang malaki. Ang mga binti na kulang sa lakas ay maaaring humantong sa mas malaking pagkakataon ng pagkahulog, nabawasang pagkilos, matagal na paggaling mula sa mga pinsala at isang mas mataas na panganib na mawalan ng kalayaan. Kahit na sapat ang iyong calorie intake, ang hindi sapat na dami ng protina ay maaaring tahimik na magresulta sa pagkasira ng kalamnan na humahantong sa isang pagpapalit hindi ng lakas kundi ng pagkapagod. Sa kabutihang palad, ito ay isang issue na maaari nating gawan ng mga proaktibong hakbang. Ipinapahiwatig ng mga kamakailang pag-aaral na dapat dagdagan ng mga nakatatanda ang kanilang paggamit ng protina na higit pa sa mga nakaraang rekomendasyon na naglalayon ng humigit kumulang 1.2 hanggang 1.5 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan araw-araw, habang tinitiyak na ito ay pantay na ipinamamahagi sa buong araw upang epektibong labanan ang anabolic resistance. Sa halip na ireserba ang protina para sa hapunan, isipin na bigyan ang inyong mga binti ng sustansyang kailangan nila sa bawat pagkain, lalo na sa almusal at tanghalian kung saan madalas magtipid ang maraming senior. Ang pinagmulan ng protina ay pantay na mahalaga. Ang mga protinang mataas sa leucine tulad ng whey itlog, isda manok, at Greek yogurt ay namumukod tangi sa kanilang pagiging epektibo. Habang ang mga pagpipiliang mula sa halaman tulad ng tofu, lentils at quinoa ay maaari ring gumanap ng mahalagang papel kapag pinagsama ng maingat. Para sa mga individual na nahihirapan sa gana o pagnguya, ang mga protein shake at powder ay nagbibigay ng isang praktikal at konsentradong solusyon. Ikalawa, ang omega-3 fatty acids na nagpapagaling. Kapag naririnig ang salitang taba, ang paggaling at lakas ay madalas na huling naiisip ng mga tao. Madalas iniisip nila ito bilang isang bagay na dapat iwasan. Paano kung mayroong isang partikular na uri ng taba na maaaring gumawa ng kabaligtaran? Isipin ang isang solusyon na nagpapaginhawa
sa pananakit ng kasukasuan, nagpapabuti ng sirkulasyon sa inyong mga binti at nagpoprotekta sa mga sensitibong nerbiyos na mahalaga sa bawat hakbang na inyong ginagawa. Ito ang papel ng omega-3 fatty acids. Maraming nakatatanda ang madalas na nakakaranas ng pananakit, paninigas at pamamaga ng binti na madalas na nauugnay sa mababang antas ng talamak na pamamaga. Mula sa arthritis sa tuhod hanggang sa nananakit na binti at masakit na bukong-bukong, ang pamamaga ay madalas na nagsisilbing hindi nakikitang kaaway na sumisira sa kaginhawahan at pagkilos ng binti. Dito pumapasok ang omega-3, hindi bilang isang mabilisang solusyon, kundi bilang inyong natural at pangmatagalang katuwang sa paglaban sa pamamaga. Hindi tulad ng mga gamot na nabibili sa botika na tinatakpan lamang ang sakit sa maikling panahon. Ang omega-3 fatty acids ay gumagana mula sa loob palabas banayad na binabago ang nagpapasiklab na tugon ng katawan sa antas ng selula. Ang eicosapentaenoic acid EPA at docosahexaenoic acid DHA ay ang dalawang pinakamalakas na anyo ng omega-3 na matatagpuan sa langis ng isda. Ang mga mahahalagang fatty acid na ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng mga signaling molecule na kilala bilang eicosanoids at resolvins na mahalaga sa pagtataguyod ng resolusyon ng pamamaga sa halip na palalain ito. Ang resulta, mga kasukasuan na dumudulas ng walang hirap na may kasamang nabawasang pamamaga at paninigas at mga binti na magaan at malaya mula sa patuloy na pananakit. Ang mga kababalaghan ng omega-3 ay higit pa sa pamamaga. Sa paglipas ng panahon, ang daloy ng dugo sa mga binti ay may posibilidad na bumaba. Ang maliliit na capillaries na responsable sa pagbibigay ng oxygen at sustansya sa ating mga binti at paa ay maaaring mawalan ng kanilang kahusayan na humahantong sa malamig na paa. Pamumulikat, mabagal na paggaling ng sugat, at posibleng mas malubhang komplikasyon para sa mga individual na may diabetes o peripheral artery disease. Pinapabuti ng omega-3 ang endothelial function na nagtataguyod sa kalusugan ng panloob na lining ng inyong mga daluyan ng dugo. Itinataguyod nito ang vasodilation na tinitiyak ang maayos na daloy ng dugo at binabawasan ang panganib ng pamumuo ng dugo. Nagre-resulta ito sa pinahusay na paghahatid ng oxygen at sustansya sa inyong mga kalamnan, nerbiyos at balat ng binti. Ang pinahusay na sirkulasyon ay hindi lamang nagbibigay ng kaaya-ayang pakiramdam, ngunit nagtatatag din ito ng pundasyon para sa mas matibay na mga binti, mas mabilis na oras ng paggaling at nabawasang posibilidad ng mga komplikasyon. Mayroon ding malakas na ebidensya na nagpapahiwatig na ang omega-3 ay maaaring mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng nerbiyos, lalo na para sa mga individual na nakakaranas ng pangingilig, pagkasunog, o pamamanhid sa mga binti, mga karaniwang senyales ng peripheral neuropathy. May potensyal ang omega-3 na bawasan ang oxidative stress at hikayatin ang muling pagbuo ng mga nerve cell na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng pakiramdam at pagpapaginhawa sa pananakit sa ibabang bahagi ng katawan. Kaya saan ninyo matatagpuan ang pambihirang taba na ito? Ang pinakamahusay
na mapagkukunan ng omega-3 ay ang mga matatabang isda sa malamig na tubig tulad ng salmon mackerel, alumahan sardinas, at dilis. Lahat ay puno ng EPA at DHA. Kung hindi kayo regular na kumakain ng isda, isaalang-alang ang mga purified fish oil supplement o algal oil, isang mahusay na alternatibong vegan. Ang pinakamainam na dosis ay maaaring mag-iba sa bawat tao, ngunit maraming pag-aaral ang nagpapahiwatig na ang isang pang-araw-araw na paggamit ng 1,000 hanggang 2,000 ml ng pinagsamang EPA at DHA ay maaaring magbigay ng makabuluhang benepisyo laban sa pamamaga at para sa cardiovascular. Ikatlo, ang collagen para sa suporta at katatagan. Bagamat maaaring hindi ito nakikita sa ilalim ng bawat malakas na hakbang, nababaluktot na tuhod at matatag na bukong-bukong, ay mayroong isang mahalagang sistema ng suporta, ang collagen. Dumadaloy ito sa inyong mga litid tendons, nagpapalambot sa inyong mga kasukasuan, at nagbibigay sa inyong mga ligaments ng kanilang pagkaelastiko. Ito ang literal na nagbubuklod sa inyong mga binti. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pundasyong ito ay unti-unting humihina. Ang inyong mga kasukasuan ay nagsisimulang kumirot, ang inyong mga tuhod ay nahihirapang bumaluktot, at ang inyong mga binti ay tila nawawalan ng katatagan at sigla na dati nilang walang kahirap-hirap na taglay. Ang tanong ay nananatili: posible bang ibalik ang kinuha ng panahon sa atin? Posible bang tunay na mapabago ng collagen ang lakas ng ating tumatandang mga binti? May malaking potensyal dito, at nagsisimula ang lahat sa collagen peptides. Ang collagen ang pinakasaganang protina sa katawan ng tao na nagsisilbing mahalagang balangkas para sa connective tissue. Gayunpaman, kapag umabot na kayo sa edad na 30, nagsisimula nang bumaba ang produksyon ng collagen ng inyong katawan bawat taon. Pagdating ninyo sa inyong 60s o 70s, ang mga epekto ng pagtanda ay nagiging halata sa bawat lumalangit-ngit na tuhod at nananakit na litid. Dito pumapasok ang collagen peptides. Ang mga hydrolyzed collagen peptide ay naiiba sa regular na dietary collagen dahil pinoproseso ito sa mga maikling kadena ng amino acid na madaling masisipsip ng daluyan ng dugo. Pagdating doon, hindi lamang sila nawawala. Sa halip, naglalakbay sila sa mga kasukasuan at connective tissues na gumagana bilang mga mensahero na nagpapasigla sa natural na produksyon ng collagen ng inyong katawan. Ipinapakita ng mga clinical na pag-aaral na ang mga individual na nagsama ng pang-araw-araw na collagen peptides sa kanilang routine ay nag-ulat ng nabawasang pananakit ng kasukasuan, pinahusay na flexibility, at kapansin-pansing pagpapabuti sa bone mineral density sa paglipas ng panahon. Damhin ang pinahusay na katatagan ng tuhod, pinahusay na tibay ng bukong-bukong, at isang makabuluhang na bawasang panganib ng mga pinsala sa soft tissue na maaaring humantong sa mahabang panahon ng paggaling. Upang maging pinaka-epektibo ang collagen, kailangan nito ng mga mahahalagang cofactor, lalo na ang vitamina C na nagsisilbing catalyst para sa collagen synthesis. Kung wala ito, nahihirapan ang inyong katawan na gumawa o muling bumuo ng collagen ng mahusay, gaano man karami ang inyong kunin. Maraming premium na collagen supplement ang may kasamang dagdag na vitamina C
o nagmumungkahi na isabay ito sa mga prutas na citrus o bell pepper para sa pinakamainam na benepisyo. Ang collagen peptides ay pangunahing nagmumula sa bovine, baka marine isda o porcine baboy. Lahat ng pinagmulan ay nagbibigay ng mahahalagang amino acid tulad ng glycine proline at hydroxyproline na mahalaga para sa muling pagtatayo ng connective tissue. Ang marine collagen ay madalas na itinatampok para sa pambihirang pagsipsip nito, habang ang bovine collagen ang pinakapinag-aralan na opsyon para sa suporta sa kasukasuan at buto. Ang pagiging pare-pareho ang susi para maranasan ang karamihan sa mga benepisyo. Ang pang-araw-araw na suplementasyon sa loob ng 8 hanggang 12 linggo ay mahalaga. Ika-4, creatine para sa enerhiya ng kalamnan. Mayroon bang paraan upang muling buhayin ang malalim na cellular na enerhiya na nagpapalakas sa matatag at matibay na mga binti, lalo na sa mga tumatandang katawan? Ipinapakilala ang creatine, isang sustansya na madalas na maling inaakala bilang isang supplement para lamang sa mga bodybuilder, ngunit ngayon ay kinikilala bilang isang mahalagang kaalyado para sa malusog na pagtanda. Ang creatine ay isang natural na compound na matatagpuan sa inyong mga kalamnan na nagsisilbing mabilis na reserbang enerhiya. Sa tuwing kayo ay tumatayo, umaakyat o nagbubuhat, lalo na sa panahon ng mabilis o malakas na paggalaw, umaasa ang inyong mga kalamnan sa creatine upang muling punan ang ATP, ang mahalagang molekula na nagpapasigla sa pag-urong ng kalamnan. Isipin ito bilang isang maaasahang backup power source para sa inyong mga binti. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating natural na reserbang creatine na humahantong sa pagbaba ng ating kapasidad na gumawa ng mabilis at mahusay na enerhiya habang gumagalaw. Ang resulta, mga binti na mabilis mapagod, mas mabagal na bilis, at isang unti-unti ngunit mapanganib na pagbaba ng balanse at tiwala sa sarili. Ngunit ang tunay na namumukod-tangi ay ito: ang creatine ay isa sa mga pinakapinag-aralan at pinakamabisang supplement para sa paglaban sa pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang pagsasama kahit ng katamtamang resistance training sa creatine ay nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti sa lakas ng ibabang bahagi ng katawan, mas ng kalamnan at functional na pagganap sa mga nakatatanda. Ipinapakita ng mga meta-analysis na ang mga senior na nagsama ng creatine sa kanilang regular na ehersisyo ay nakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa bilis ng paglakad, oras ng pagtayo mula sa upuan at lakas ng binti kumpara sa kanilang mga katapat na hindi. Kahit sa mga namumuhay ng sedentaryo o mahina, tila may mahalagang papel ang creatine sa pagpapanatili ng kalamnan na nagbibigay sa mga binti ng pundasyong lakas anuman ang tindi ng mga ehersisyo. Ang mga benepisyo ng creatine ay higit pa sa paglaki ng kalamnan. Ipinapahiwatig ng mga kamakailang pag-aaral na maaari rin itong mapabuti ang density ng buto marahil dahil sa mas malaking puwersa na inilalapat ng pinalakas na mga kalamnan sa mga buto. Hindi tulad ng ibang mga sustansya na maaaring mangailangan ng ilang buwan para makita ang banayad na pagbabago, ang mga epekto ng creatine ay madalas na naoobserbahan
sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga gumagamit ay nakakaranas ng pinahusay na antas ng enerhiya sa panahon ng paglalakad, mas mataas na katatagan kapag tumatayo mula sa isang upuan at isang pangkalahatang pakiramdam ng panibagong lakas sa kanilang mga binti. Paano ninyo ito iinumin? Ang creatine monohydrate ang pinakapopular na pagpipilian na sinusuportahan ng malawak na pananaliksik at inaalok sa isang abot-kayang presyo. Para sa mga nakatatanda, ang isang pang-araw-araw na paggamit ng 3 hanggang 5 gramo ay karaniwang epektibo at ligtas. Kalimutan ang tungkol sa mga loading phase o pagbibisikleta. Ang tunay na mahalaga ay ang pagiging pare-pareho. Ihalo ito sa tubig o sa inyong paboritong smoothie at para sa pinakamainam na pagsipsip, inumin ito kasama ng pagkain. Ang malawak na pananaliksik ay nagpakita na kapag iniinom sa naaangkop na dosis, ang creatine ay itinuturing na napakaligtas kahit para sa mga nakatatandang individual. Ikalima, glucosamine. Para sa kalusugan ng kasukasuan, ang glucosamine ay maaaring hindi ang pinakaakit-akit na pagpipilian dyan. Sa loob ng mga dekada, ang sustansyang ito ay naging sentro ng pananaliksik sa kalusugan ng kasukasuan, lalo na tungkol sa osteoarthritis, isang kondisyon na humahantong sa unti-unting pagkasira ng cartilage at nakakaapekto sa milyon-milyong nakatatanda. Ang namumukod tangi sa glucosamine ay ang pagiging higit pa nito sa pagpapaginhawa lamang ng sakit. Ito ay isang fundamental na elemento, isang pangunahing sangkap ng mga molekula na lumilikha ng cartilage, joint fluid at connective tissue. Isipin ito bilang mahalagang sangkap para sa muling pagpapasigla ng inyong mga kasukasuan. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang kapasidad ng ating mga katawan na mapanatili at muling buuin ang cartilage. Ang resulta ay kinabibilangan ng pagnipis ng mga ibabaw ng kasukasuan, pamamaga, paninigas at pananakit, lalo na sa mga kasukasuan na nagdadala ng bigat ng katawan tulad ng mga binti, ang mga tuhod, lalo na ang pinakamatinding tinatamaan. Pinapahusay ng glucosamine ang natural na kakayahan ng katawan na gumawa ng cartilage at gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng makapal at malapot na likido na nagpapadulas at nagpapalusog sa mga kasukasuan mula sa loob. Maraming pangmatagalang pag-aaral, kabilang ang mga itinatampok sa mga Cochrane meta-analysis, ang nagpakita na ang glucosamine, lalo na sa anyo nitong sulfate, ay epektibong nagpapaginhawa sa pananakit ng kasukasuan at nagpapabagal sa pagkasira ng cartilage, lalo na sa tuhod. Isa sa mga pinaka hindi napapansing benepisyo ng glucosamine ay ang kahangahangang epekto nitong pampatatag. Hindi tulad ng mga pansamantalang solusyon na tinatago lamang ang pananakit. Nag-aalok ang glucosamine ng mahalagang suporta sa istruktura. Gumagana ito ng paunti-unti, pinalalakas ang panloob na balangkas ng mga kasukasuan habang lumilipas ang panahon. Madalas ibinabahagi ng mga gumagamit ang kanilang mga karanasan ng kapansin-pansin, ngunit makabuluhang pagpapabuti na bawasang paglagutok, walang hirap na pagbaluktot, mas maayos na paggalaw at pinahusay na tiwala sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o paglalakad sa hindi pantay
na mga ibabaw. Ang glucosamine ay epektibong gumagana kasama ng chondroitin, isang compound na kilala sa pagsuporta sa cartilage. Bagamat ang mga pagpapabuti ay maaaring dahan-dahan, ang glucosamine ay nananatiling makabuluhan lalo na kapag ipinakilala ng maaga bago pa lumala ang pinsala sa kasukasuan. Ito ay isang unti-unting diskarte, hindi isang agarang lunas, ngunit pagdating sa tumatandang mga binti, ang pagtitiyaga ang susi sa tagumpay. Ang karaniwang pang-araw-araw na dosis para sa glucosamine sulfate ay 1,500 mg ng karaniwang hinahati sa 2 o 3 mas maliit na dosis na iniinom kasama ng pagkain. Asahan na makakita ng mga kapansin-pansing benepisyo sa loob ng 4 hanggang 8 linggo, kaya't mahalaga ang pagiging pare-pareho. Bagamat karaniwang tinatanggap ito ng maayos, ang mga individual na may allergy sa shellfish ay kailangang mag-ingat dahil ang ilang mga supplement ay nagmula sa mga exoskeleton ng shellfish. Sa kabutihang palad, mayroong iba't ibang mga alternatibong gawa sa halaman o sintetiko na magagamit na ngayon. Ika-6, curcumin para sa pamamaga at pananakit. Ang curcumin, ang aktibong sangkap sa luyang dilaw turmeric, ay isang pangunahing sangkap sa mga tradisyonal na sistema ng medisina tulad ng Ayurveda at Chinese herbalism. Kamakailan nakuha nito ang pandaigdigang interes dahil sa kahangahangang mga benepisyo nito laban sa pamamaga at bilang antioxidant. Hindi lamang ito basta-basta. Kinumpirma ng malawak na pananaliksik sa modernong agham ang mga benepisyo ng curcumin na may maraming pag-aaral na nagtatampok sa epekto nito sa mga talamak na issue sa kasukasuan at kalamnan. Paano ito gumagana? Sa antas ng selula, pinipigilan ng curcumin ang proseso ng pamamaga sa pamamagitan ng pag-inhibit sa mga mahahalagang enzyme tulad ng COX-2 at 5-LOX, kasama ang mga signaling molecule tulad ng TNF-alpha na nag-aambag sa pamamaga at pananakit. Hindi tulad ng mga tradisyonal na NSAIDs tulad ng ibuprofen na madalas na may mga epekto sa gastrointestinal o nagdudulot ng mga pangmatagalang panganib. Nag-aalok ang curcumin ng mas banayad na alternatibo para sa katawan. Ipinapakita ng mga klinikal na pagsubok na ang curcumin ay katumbas ng ibuprofen sa pagpapaginhawa sa pananakit at paninigas ng kasukasuan para sa mga pasyenteng may arthritis, habang ipinagmamalaki ang isang mas mataas na profile ng kaligtasan. Para sa mga binti na nakakita na ng paglipas ng panahon, nangangahulugan ito ng nabawasang pamamaga sa tuhod, pinaginhawang tensyon sa mga sobrang nagamit na litid at pinahusay na kaginhawahan habang gumagalaw. Ang produktong ito ay nagniningning sa pagtugon sa mga kondisyon tulad ng plantar fasciitis, kung saan ang pamamaga sa makapal na banda ng tissue sa ilalim ng paa ay humahantong sa pananakit ng sakong sa bawat hakbang. Namumukod tangi ang curcumin para sa kahangahangang kapasidad nitong magpaginhawa ng sakit at pabilisin ang paggaling ng tissue na ginagawa itong isang natatanging natural na compound na hindi lamang nagpapaginhawa sa mga sintomas kundi tinutugunan din ang mga pinagbabatayan sanhi. Bilang karagdagan sa pagsuporta sa mga kasukasuan at litid, ang mga katangian ng curcumin bilang antioxidant ay nagbibigay ng malawak na proteksyon. Ang ating mga kalamnan at nerbiyos ay patuloy na sumasailalim sa walang humpay na pag-atake
ng mga free radicals. Epektibong neutralisahin ng curcumin ang mga radikal na ito na posibleng nagpoprotekta sa integridad ng kalamnan at nagtataguyod pa ng kalusugan ng nerbiyos. Walang alinlangan ang isa sa mga patuloy na hadlang sa curcumin ay ang bioavailability nito. Sa kanyang natural na anyo, limitado ang pagsipsip nito sa daluyan ng dugo. Sa kabutihang palad, natugunan na ng mga kontemporaryong formulasyon ang isyung ito. Ang mga pinahusay na formulasyon tulad ng curcumin na may pipirin katas ng itim na paminta, phytosomal curcumin at nanocurcumin ay madaling magagamit na ngayon at nag-aalok ng kahangahangang pagiging epektibo. Ang karaniwang dosis para sa suporta sa kasukasuan at pamamaga ay nasa pagitan ng 500 hanggang 1,000 miliganan ng standardized curcumin extract bawat araw. Konklusyon at isang mahalagang aral sa buhay sa ating paglalakbay, dumaan tayo sa 6 na pambihirang sustansya. Bawat isa ay nag-aambag sa sarili nitong paraan na napatunayan ng agham upang mapabuti ang kalusugan ng binti. Ang protina ay nagsisilbing pundasyon para sa pagpapanatili at muling pagtatayo ng mas ng kalamnan. Ang omega-3 fatty acids ay lumalaban sa talamak na pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang collagen peptides ay nagpapatibay sa mga litid ligaments at cartilage na nagbibigay ng istruktura. Ang creatine ay nagpapasigla sa sistema ng enerhiya ng kalamnan para sa lakas at tibay. Ang glucosamine ay may mahalagang papel sa pagkumpuni at pagprotekta ng cartilage sa ating mga kasukasuan. Ang curcumin ay nag-aalok ng isang natural na solusyon para sa pangmatagalang pamamaga at sakit. Ang kanilang pagtutulungan na may magkakatugma at nagpapahusay na epekto ay gumagawa ng pangmatagalang mga resulta. Habang ang isa ay nagpapahusay sa lakas ng kalamnan, ang isa naman ay nag-aalaga sa kalusugan ng kasukasuan. Habang ang isang diskarte ay tumutugon sa pamamaga, ang isa naman ay nagtataguyod ng paggaling. Siyempre, bawat individual ay natatangi. Bago simulan ang anumang bagong supplement, mahalagang humingi ng payo mula sa inyong doktor, lalo na kung meron kayong mga umiiral na kondisyon sa kalusugan o kasalukuyang umiinom ng mga deresetang gamot. Ang pagkamit ng mas malusog na mga binti ay nagsisimula hindi sa operasyon, iniksyon o paghihintay na lumala ang mga kondisyon. Nagsisimula ang lahat sa nutrisyon, paggawa ng matalinong mga pagpipilian sa bawat hakbang. Nasa inyo na ang kaalaman. Nasa inyong mga kamay ang agham. Higit sa lahat, hawak ninyo ang susi para mangyari ang mga bagay. Isang mahalagang aral mula sa inyong lingkod, ang pagtanda ay hindi isang paghina kundi isang bagong yugto na puno ng karunungan at pagkakataon. Nasa ating mga kamay ang kapangyarihan na gawin itong masigla at makabuluhan. Ang pag-aalaga sa ating katawan, lalo na sa ating mga binti, na siyang nagdadala sa atin sa paglalakbay ng buhay, ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Pagsikapan ninyong bigyan ang inyong mga binti ng sustansyang tunay nilang kailangan na nagbibigay kapangyarihan sa kanila na itulak kayo pasulong mas malakas kaysa dati. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga saloobin o tanong. Ang inyong feedback ay napakahalaga sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe
sa channel na ito para manatiling updated sa aming mga pinakabagong payo at kaalaman sa kalusugan. At higit sa lahat, ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Manatiling may kaalaman, unahin ang inyong kapakanan at hanggang sa muli nating pagkikita.